Ito na ang ikadaang pagkakataon na nagbanta kang magpapakamatay kung hiwalayan kita. Hindi na ako susuko. Noon, umakyat ka sa kama ko at pinilit mo akong pakasalan ka. Mr. Shen, sino yan sa kama mo? Ano ang relasyon mo sa kanya? Ang babaeng ito sa kama ang girlfriend mo? Pagkatapos itinulak mo pa si Qingyan pababa ng hagdan, sinusubukan siyang patayin. Nang nabigo ang pagtatangka mong sakta ng isang tao, ginamit mo ang pagpapakamatay para takutin akong manatiling kasal. Napakasama mo. Hindi na kita hahayaang maging asawa ko. Hindi ba't dumadaan lang ako sa isang kidlat na pagsubok? Sa nitong lugar, baka umakyat ako sa itaas na kaharian? Ito ang kasunduan ng diborsyo. Pirmahan mo. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bilang kompensasyon, bibigyan kita ng 10 milyon. Anong uri ng anting-anting ito? Hindi pa ako nakakita ng katulad nito. Ako ay isang mahusay na master, isang henyo sa sining ng anting-anting. Huwag mong isipin na kaya mo akong saktan ng isang anting-anting. Luli. Kahit punitin mo ang tseke, wala itong mababago. Ang diborsyong ito ay mangyayari. Pre, ang dumidilim ng noo mo na babalot ng madilim na enerhiya. Mukhang may paparating na sakuna. Luli, huwag mong isipin na ang pag-arte ay makakalabas sa diborsyong ito. Ano ang sinabi ko sa'yo? Sinabi ko bang may paparating na sakuna, hindi ba? Dahil sa isang babae. Nagkapilay ka sa 2 binti, nabaon sa utang ang iyong kumpanya, at namatay ka sa isang kaawa-awang kamatayan. Anong sobrang malas na lalaki? Anong sinabi mo? Pre, hindi masyadong maganda ang kapalaran mo. Gusto mong baguhin ang iyong tadhana? Ako ay isang master ng metapisika. Hindi ako naniningil ng 2,998. 998 spirit stones lang ang gusto ko. Sinisiguro ko sa iyo na hindi ka maluloko. Panatilihing tuyo ang sugat. Salamat. Teka. Ipacheck ang ulo ng taong iyon. Na full body exam na ang pasyente. Tungkol sa utak niya, walang nakitang problema. Paano nangyari iyon? Kung walang mali sa ulo niya, paano siya nag-iba ng sobra at kakaiba magsalita? Ang pasyenteng kakaiba magsalita baka talagang masungit lang. Dahil sa isang babae, napilayan ka sa 2 paa, nabangkarote ang kumpanya mo at namatay ka ng miserable. Luli, kung ano ang sinabi mo sa akin. Ano yon? Junyo. Kuya. Junyo, okay ka ba? Luli, ikaw na malas, bakit andito ka pa? Kung hindi dahil sa'yo, paano nasugatan ng kuya ko? Siya mismo ang bumangga. Anong kinalaman ko doon? Nakakaawang babae, niloko ng lalaki, at nagkaroon ng malubhang sakit. Nabangkarote ang kumpanya, ninakaw ng lalaki ang huli niyang pera pampagamot. Sa huli, nagpakamatay siya dahil sa kawalan ng pag-asa. Ano ang sinabi mo? Ang lakas ng loob mong sumpain ako. Wala akong sinabi. Sino ang nagsusumpa sa'yo? Ikaw? Gia. Hindi lang malungkot ang kapalaran, pero hindi rin matalino. Bahala na. Dahil naaawa ako sa'yo kapag namatay ka, sisiguraduhin kong maayos kang mailibing. Para payapa at maayos ang susunod mong buhay. Kuya, narinig mo ba ang sinabi niya? Ano ang pinagsasabi mo, Jaja? Pagod ka ba? Nakakarinig ka ba ng kung ano? Walang sinabi si Miss Lu. Maaring naririnig ko ang iniisip ni Luli?
Miss Lou, salamat sa pag-aalaga kay Junyue para sa akin. Ito ang sopas na manok na ginawa ko para kay Junyue. Subukan mo. Magkunwari na hindi ko naabot ang bowl para sinasadya niyang mapaso. Napakamura ng daya. Imposible. Si Qingyan ay hindi ganon masamang tao. Siguradong gusto niyang ibintang kay Qingyan. Talagang hinulaan niya ito. Paano naging posible iyon? Junyue, huwag mong sisihin si Miss Lou. Hindi sinasadya ni Miss Lou iyon. Siyempre, hindi ko sinasadya. Sinasadya mo. Ibig mong sabihin, sinasadya kong sunugin ang sarili ko para isisi sa'yo? Ano pa ba? Alam ko, Miss Lou, dahil sa diborsyo ni Junyue sa'yo, may galit ka sa akin. Pero si Junyue at ako ay tunay na nagmamahalan. Bukod dito, si Junyue ay binayaran ka na. Binigyan ka niya ng 10 milyong yuan. Sobra-sobra na yon para masiguro na hindi ka na mag-aalala sa kahit ano. Qingyan, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Iniligtas ni Qingyan ang buhay ko. Nagpapasalamat ako sa kanya. Pero pagkatapos kong pakasalan si Luli, iniwasan ko siya. Walang tunay na pag-ibig. Malaki ba ang 10 milyon? Sapat na yon para mabuhay ka ng komportable habang buhay. 10 milyon. Napakalaki ng perang iyan. Ang galing ng timing. Nag-aalala ako na umakyat sa itaas na kaharian na walang kahit isang sentimo sa akin. Bigyan mo ako ng 10 milyon at gagawin ko yan. Ano yon? Diborsyo. Tama, diborsyo. Bigyan mo na lang ako ng pera. Kahit hindi ko alam kung ano ang diborsyo. Sino ba ang may pakialam? Basta makuha ko ang pera. Pinunit mo na ang 10 milyong iyon. Ang hindi ka panipaniwalang kayamanan na ito. Talagang dumausdos sa aking mga daliri. Paano kung bigyan mo ako ng isa pang 10 milyon? Pangako, tiyak na didiborsyohin kita. Walang anumang pagkaantala. Jaja, ilabas mo muna si Qingyan. Ipagamot mo ang paso niya. Sige, halika, Qingyan. Sa lahat ng mga taon na ito, palagi kong inaakala na si Qingyan ay banayad at mabait. Pero ngayon, tila. Ang taong nakita ko dati ay maaaring hindi totoo. Magpalit ka ng damit at umuwi ka na. Hindi pa tayo nagdidiborsyo. Pareho kaming ni Jajia ay naririnig ang iniisip niya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari at kung ang mga bagay na binanggit niya ay totoo. Kung totoo ang mga ito, dapat akong humanap ng paraan upang baguhin ang aking kapalaran. Walang diborsyo? Di ako hindi makukuha ang pera? Talagang hindi mo ako didiborsyohin? Sigurado ka bang ayaw mong mag-isip muli? Bibigyan kita ng 20% diskwento. 30% diskwento, yun na ang huling alok ko. Tama na ang usapan. Magpalit ka at umuwi. Ang damot-damot. Anong klaseng pangit na damit ito? Seryoso? Maaari bang talagang magbago ng ganito? Hindi ba dati siya ay mahilig magsuot ng mataas na takong? Sumakay ka sa kotse. Wow! Ang mahiwagang artifact sa itaas na kaharian ay talagang kahanga-hanga. Tumigil ka sa pagsasalita at sumakay sa kotse. Sinabi ko sa'yo na sumakay ka na sa kotse. Hindi sa bubong. Hoy pare, relax lang. Dahan-dahan lang. Hindi ko sisirain ang artifact mo. Bumaba ka. Ayokong mahuli ng traffic enforcer. Ano ang traffic enforcer? Mali ang paghusga ko. Wala kang talino dito. Bumaba talaga ang IQ niya. Ah, ganun pala. Nakuha ko. Luli, Pasensya na, hindi ko alam na ang artifact mo ay napakarupok. Gino, ang kotse na hiniling mo. ikaw na ang bahala sa kotse na ito.
Banlag ka ba? Sinabi ko sa'yo na isuot ang seatbelt. Seatbelt? Hindi ba tungkol sa pagsuot ng seatbelt yun? Masamang espiritu, kunin mo ang kidlat kong anting-anting. Luli. Anong ginagawa mo? Sinusubukan ko lang tumulong. Pasensya na, hindi sinasadya, reflex lang. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang mga talisman na yan. Pero simula ngayon, bawal mong gamitin ang mga yan nang walang ingat. Luli, teka. Talagang hindi ko ito kasalanan, ikaw ang nanakot sa akin. Luli. Ang robot vacuum ay nagkakahalaga ng 10,000. Ang TV ay nagkakahalaga ng 30,000. Kung magulo ka ulit at masira mo pa ang iba sa bahay na ito, hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo ang sarili mo. Diyan ka lang. Ang gutom ko. Pero wala akong pera. Tama. Pwede akong kumita sa pamamagitan ng panghuhula. Panghuhula! Panghuhula! Pagbabasa ng palad, panghuhula ng buto, divination, lahat ng uri ng panghuhula. Walang bayad kung hindi tama. Hoy, pare! Nakikita ko na meron kang malapad na noo at parisukat na panga. Nakatadhana kang yumaman balang araw. Pwede bang pahiram ng pera, pare? Gino, ang asawa mo ay nasa baba ng ating kumpanya. Anong gusto niya sa kumpanya? Sabihin mo sa kanya na busy ako. Umuwi na muna siya. Gino, hindi siya nandito para makita ka. Nasa baba siya nanloloko ng mga tao. Ano? Hoy mga babae, gusto mong manghula. Huwag kang maniwala sa daya niya. Tingnan mo kung gaano siya kabata. Ano ang alam niya sa panghuhula? Malamang panluloko lang yan. Tara na. Hoy, teka, huwag kang umalis, hoy tigil. Kasalanan lahat ng lalaking iyon. Kung hiwalayan lang niya ako, hindi ako lubos na bangkarote at nandito na lang sa kalsada ng huhula. Ako ba talagang mamamatay sa gutom dito? Hoy, bata. Ano yang nasa kamay mo? Mukhang masarap. Pwede bang humigop? Hindi pwede. Kung gusto mo, bumili ka doon. Handa na ang milk tea mo. Pakiskan dito. Sige, bye. Kumusta? Ano ang gusto mo? Kaya sa upper realm, pwede kang bumili ng mga bagay sa pamamagitan lang ng pag-scan ng muka? Kumusta? Ano ang gusto mo? Ito at yung mga doon, bigyan mo ako ng tig-isa. Lahat? Oo. Miss, handa na lahat ng milk tea mo. Salamat. Oh. Hoy! Miss, hindi ka pa nagbabayad. Oh, hindi ka pa nagbayad. Hindi ba nag-scan lang ako ng muka? Sabi, bigo ang transaksyon. Mangyaring magbayad gamit ang iyong telepono. Ano ang telepono? Wala akong dalang phone. Wala kang phone? Sinusubukan mo bang tumakas sa bayarin? Tumakas? Anong klasing bagay yan? Parang bagay sa akin yan. Bigyan mo rin ako ng isang tasa niyan. Nako, baliw ka ba? Nakilala ko talaga ang isang baliw. Lahat, lumapit kayo rito.
Yung taong ito ay uminom ng milk tea ng tindahan namin at hindi magbabayad at ngayon hindi niya inaamin. Itong binibini, napakabata. Paano siya naging ganito kawalang hiya? Hindi madali ang magpatakbo ng milk tea shop at sinusubukan mong kumain at tumakas? Sino ang nakakaalam kung paano siya pinalaki ng mga magulang niya? Sa palagay ko, dapat tawagan na lang namin ang pulis. Makinig ka, magbayad ka na ngayon din. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Ibang tao ay pwedeng mag-scan ng kanilang mukha. Bakit hindi ako? Hindi iyan patas. Kung hindi ko mabili, ayaw ko na sa kanila. Ayaw mo na? Pinaghirapan ko at gumawa ng mahigit 100 tasa at sasabihin mo lang na ayaw mo na? Ngayon, ako ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Ano ang ginagawa mo? Kung hahawakan mo ako, lalaban ako. Sige, subukan mo! Baliw ka ba? Tigil. Wow, ang galing. Ang galing talaga. Hindi ka panipaniwala. Kayo, mga bully lang kayo. Kayong mga... Sobra na kayo. Ito yung pera ng milk tea na binayad ko para sa kanya. Ang natitira ay kabayaran para sa iyo. Ayaw ko ng pera. Gusto ko siyang humingi ng tawad sa akin. Ikaw ang unang nanuntok. Ikaw naman ang unang nagkamali. Baka dapat mo na lang bigyan siya ng paumanhin. Nakikinig ka ba? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. O hindi ka aalis dito. Ikaw, Walang usapang luhod at humingi ng tawad. Sinira mo ang mukha ko ng ganito? Akala mo ba na ang pera ay makakapagpawala nito? Kalimutan mo na. 25,000. Walang paghingi ng tawad. Akala mo tanga ako? Ibinababa mo ang pagkatao ko sa pera. Imposible. Dapat kang humingi ng tawad o hindi ka aalis. 50,000. Walang paghingi ng tawad. Sino bang nangangailangan ng 50,000 mo? Dapat kang humingi ng tawad. 80,000. Walang paghingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Dapat ngayon ka humingi ng tawad. pre, sa ganyang pera, pwede mo nang ibigay sa akin. Bakit mo ibinibigay sa kanya? Baka ako na lang ang humingi ng tawad. 100,000. Walang paghingi ng tawad. Sige, kalimutan na. Hoy! Hahaha! 100,000 na. Wala nang bawian. Hahaha. Sinabi ko nang huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakita mo? Paano ako mabubuli ng isang tao na hindi marunong magtali ng sarili niyang sapatos? Nasaan ang aking dignidad? Ang pag-inom ng milk tea na walang bayad ay napakadignidad pala. Ikaw, Isang tabi muna ang katotohanan, may ginawa akong napakakatawa-tawa. Wala ka bang kasalanan? Iniwan mo akong mag-isa sa bahay na walang laman. Halos mamatay na ako sa gutom. Kung binigyan mo ako ng pera, hindi sana ako baon at walang pera, hindi makabili ng milk tea. Lahat ng ito kasalanan mo pa rin. Bakit ayaw mo akong hiwalayan? Kung maghiwalay tayo, makakakuha ako ng 10 milyon, saka ako magkakaroon ng pambayad. Bakit ako makikipagtalo sa isang tao na hindi nag-iisip ng tama? Kumusta? Naintindihan ko, Lolo. Dadaling ko siya pabalik sa lumang bahay ngayon din. Kapag nasa loob na tayo, ingatan mo ang sasabihin mo. At ingatan mo rin ang iniisip mo. Tumatanda na si Lolo, hindi na siya kayang ma-stress. Hoy, hintayin mo ako! Kuya, alam mo ba na nasa trending video ka? Tinatawag ka ng lahat na Mr. Price Hiker. 50,000. Walang paumanhin. Sino nangangailangan ng 50,000 mo? Kailangan mong humingi ng tawad. 80,000. Walang paumanhin. Luli, ba't ang kapal ng mukha mong pumunta dito? tama. Pumunta ka ba rito dahil alam mong nandito si Miss Ching yan at gusto mong mang-claim? Jaja, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Miss Lu ay hindi ganong klaseng tao. Anong klaseng tao ako?
Miss Lu, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, hindi mo mapipilit. Ang ilang tao ay hindi talaga para sa'yo. Ang kapal ng mukha niya. Mas makapal pa sa pader. Wala siyang hiya at hindi ito ang una. Hanjo. Tumahimik ka. Kuya, bakit hindi mo ako hinayaang magsalita? Dinrug ka niya, sinira ka, at pinilit kang pakasalan siya. Alam ng buong lungsod ang tungkol doon. Kung hindi dahil sa kanya na nakikialam, siguradong kasal na kayo ni Qingyan noon pa. Ako ang walang tadhana kay Junyue. Qingyan, maganda ka at mahinhin. Ikaw at ang aking kuya ay perpektong magkapareha. Tama. Si Qingyan lang at ang aking kuya ang tunay na bagay para sa isa't isa. Ang payo ko sa'yo ay maging matalino. Umalis ka na sa pamilya siya namin. Payag akong makipaghiwalay. Siya ang ayaw pumayag. Iniisip ko kung ang pamilya mo ay nalugi na. Hindi man lang kayo makapagbigay ng 10 milyon para sa settlement. Junyue. Ikaw ba talaga ang ayaw pumayag sa diborsyo? Ang moto ng pamilya natin ay ang mabuting asawa ay nagdudulot ng yaman sa 3 henerasyon. Isang babaeng may masamang puso ay hindi karapat-dapat manatili sa ating pamilya. Sige, magmura ka hanggat gusto mo. Habang may lakas ka pa, magmura ka pa ng ilang beses. Makalipas ang 1 taon, ang panganay mong anak ay itutulak mula sa gusali. Ang anak mong babae ay malulunod. Ang bunsong anak mong lalaki ay tatanggalin ang mata at kidney. Ang asawa mo ay hihilahin ang oxygen tube. At ikaw ay madediagnose na may terminal breast cancer. Malamang hindi ka na makakapagmura. Luli, ikaw? Luli, ikaw? Nanay. Yun ba ay boses sa loob ni Luli? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Isasama ko ang nanay ko para sa check-up ngayon din. Luli, ano ang sinasabi mo? Paano magkakaroon ng puso o bato na huhugutin? Si nanay ay napakalusog. Paano siya magkakasakit? Hoy buddy, medyo maputla ang mukha mo. Baka naman niloloko ka? Mahirap ang pag-ibig, ha? Siya? Ano ang ibig sabihin niya? Itong tanga, nagtatanong pa kung ano ang ibig sabihin. Ibig sabihin, niloko ka. Hindi mo ba nakuha? Itong lalaki ay malamang nakalimutan i-on ang kanyang IQ nung ipinanganak. Kaya pala siya niloko. Tanga talaga siya. Ang nobya ni Hanjo talagang niloko siya? Ikaw na masamang babae, paanong magsasabi kang niloko ako? Papatayin kita. Kumalma ka. Luli, alam kong hindi mo gusto si Hanjo. Pero hindi ka pwedeng magmura na lokohin siya ng nobya niya. Sino ang nagmumura sa kanya? Kawawa naman, hindi pa niya alam. Ang nobya niya kakababa lang sa kama ng ibang lalaki. Binabati kita. Ang nobya mo ay malapit nang magkaroon ng ibang nobyo. Luli, papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Yung nobya mo kakabalik lang mula sa ibang bansa? Oh wow, ang tapang mo talaga. Mula sa ibang bansa at dinala mo siya diretso sa bahay. Hindi man lang sinuri ang galing ng technique. Ano ulit ang tawag? Isipin ko? Ito ay tinatawag na pagpapa-opera ang ipagpapalit ng kasarian. Bakit ka nakaluhod? Junyue, Jaja, pumunta kayo rito. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Siya, baliw na siya. Bakit naririnig ko ang iniisip niya? Naririnig niyo ba yon? Oh. Totoo ba ang sinabi niya? Medyo Ano ang tungkol sa pangalawa mong kapatid? Sinabi niya sa akin na ang girlfriend niya ay taga-ibang bansa yata. Imposible. Paano naging posible yon? Paano siya naging transgender? Luli, sobra ka na. Hindi ka pwedeng magkalat ng chismis tungkol sa girlfriend ni Hanjo. Pwede mo bang ilabas yung bagay na yan sa bibig mo bago ka magsalita? Hindi ko sinadyang pagtawanan ka. Junyue, naninigurado lang ako. Bakit ang bastos ni Miss Lu? Tinatawag mo bang insulto ang isang paalala? Luli, sobra na talaga yon. Humingi ka ng tawad kay Qingyan ngayon din. Lulay, wag mong sabihin yan, si Qingyan. Ay laging ganyan magsalita. Oh, gusto mo pa ring ipagtanggol ang iba? Imbes na dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo.
Itinuturing mo siyang perpektong pag-ibig mo, pero para sa kanya, ATM ka lang. Hihintayin lang na makuha ang kumpanya mo at ikaw ay patayin. Iniligtas ni Qingyan ang buhay ko. Siya ay laging napakabait. Traidorin ba talaga ako nito? Mahal na mahal ni Qingyan ang kapatid ko. Paano niya siya magagawang traidorin? Eksakto. Gustong-gusto na ni Qingyan na pakasal kay Junyue. Hindi niya kailanman ipagtatraidor si Junyue. Miss Lu, alam ko dahil sa diborsyo mo kay Junyue at sinisisi mo ako. Akin ang lahat ng kasalanan. Ako ang nagpagalit sa iyo. Gusto kong ialok ang tiyang ito bilang kapalit ng alak bilang paghingi ng tawad sa iyo. Mapapatawad mo ba ako? Miss Lu, hindi ka umiinom. Ibig bang sabihin hindi mo tatanggapin ang paghingi ko ng tawad? Miss Gu, nakalimutan kong sabihin sa'yo kanina. Ang mukha mo'y lumubog, ang noo mo'y may kulay rosas. Senyales ng sumpa ng peach blossom. Kung titigil ka ngayon, baka makatakas ka pa. Junyue, Miss Lu, hindi tatanggapin ang paghingi ko ng tawad. Ano ngayon? Luli. May mabuti siyang intensyon. Bakit hindi mo nalang inumin? Eksakto. Napakabukas palad ni Qingyan. Kaya pala ang buong pamilya mo ay namatay ng malungkot. Sa antas ng katalinuhan na ito, bubuwagin ka pa rin pagkatapos mong mamatay. Itong tiyang may lason, bakit hindi mo uminom nito? Meron ba talagang laman ang tiyang ito? Grabe. Miss Lu, nag-aalok lang ako ng isang tasa ng tsaa sa'yo. Ano ang ibig sabihin nito? Kung tsaa lang, inom mo na lang mag-isa. Baliw ka ba? 2 lalaki lang ang nandito. Sino ang gusto niyang saktan sa ganitong paraan? Junyu, Miss Lu, hindi pa rin ako pinapatawad. Ano ang gagawin ko? Wala na akong magagawa. Baka dapat kang magmakaawa muli sa kanya. Ang mga bagay sa inyong mga kabataan bilang isang nakatatanda, hindi ako makikialam. Paano naging posible iyon? Paano siya naging transgender? Imposible. Uy, bakit hindi ka pa umaalis? Kung hindi ka aalis agad ang droga. Ang tiya malapit ng umepekto. Dahil ito ay isang hapunang pampamilya ngayon, hindi na ako makikialam pa. Junyue, Jajia, Madam, aalis na ako. Wala naman talagang laman ang tsaa na yon, di ba? 2 beses na siyang tama. Kung si Qingyan ay nagmamadaling lumabas, ibig sabihin ba, Siyempre, pupunta siya. Siyempre, hahanap siya ng lalaki para sa panlunas. Malapit na. Ang iyong panganay na kapatid magiging katulad ng pangalawa mong kapatid. Lolokohin siya. Tuwing pag-ibig ay isang sinagdang liwanag na ginagawa kang sungayan. Kumusta? Umalis na ako sa tirahan ng mga Shen. Ang proposal ng Shen Group ay handa na. Habang wala si Shen Junyue, pumunta ka sa opisina niya at nakawin ito. Huwag kang mag-alala, may inayos na akong tutulong sa iyo. Nakuha ko. Nandito si Lee. Halika rito, lumapit ka sa akin. Isang mataas, makinis, at walang linyang noo, napapaligiran ng gintong liwanag, pinagpala ng kabutihan. Siya ay may mukha na nakatakda para sa malaking kayamanan at isang prominenteng pamilya. Hihilahin siya pababa ng mga sawimpalad na ito. Ano ang ginagawa mo rito? Dahil nandito na ang lahat, sasabihin ko na lang ng direkta ngayon din. Dahil ikaw at si Junyue ay maghihiwalay. Ang 5% bahagi na ibinigay ng aming pamilya sa iyo bilang dote ay dapat ibalik ngayon. Tay, ayaw ko! Imposible.
Ang ibinigay ay ibinigay na. Wala nang bawi. Sinusubukan mong kunin ang sa akin? Parang paghuhubad ng hubad, walang kahihiyan. Uy, iyon ang tatay natin. Magpakita naman tayo ng kaunting respeto, okay? Mahal, sa tingin ko, ang paghihiwalay na ito ay hindi naman talaga kailangan. Matandang hangal, itago mo ang iyong mga pakana. Nakikita ko ang iyong daya. Gusto mong ibalik ang bahagi para ibigay sa iyong anak sa labas, di ba? Anak sa labas? Luli, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ipaliwanag mo, magsalita ka. Mahal, Buwisit, mahal ang sakit. Magsalita ka. Bitawan mo ako. Ano ang sinabi ko? Bakit ganyan kakainit? Sa dami ng tubig sa iyong utak, hindi mo pa rin madilig ang puno ng kaliwanagan sa iyong puso, di ba? Kung gayon, bakit hindi mo hulaan kung bakit hinugot ang iyong oxygen tube? Dahil ang anak sa labas na iyon ay hindi sa iyo. Ikaw ay isang kaawa-awang lalaki na nag-aalaga ng anak ng iba. Kayong mga... Bakit kayo tumatayo? Bakit kayo nakatingin sa akin? matandang gago. Lumabas ka dyan, settle na tayo ngayon. Madam, pakinggan mo ako, madam. Ang nanay natin ay kasing tapang ng dati. Kaya tama ang hula ng master noon. Ang tanging paraan para sa aming pamilya Shen ay si Luli. Junyue, ngayong gabi, ikaw at si Ali ay dapat manatili sa bahay. Pumunta ka sa study room ko mamaya. Hey bro, totoo ba na may anak sa laba ang tatay natin? Totoo ba? Totoo ba talaga? Malalaman natin kapag inalam natin. Teka, sandali. Bakit wala na ang lahat? Ate, nandito pa tayo. Junyue, narinig mo ang nangyari kanina. Ano sa palagay mo? Hindi lang mukhang ibang tao si Luli, ganap na siyang nagbago. Parang may kakayahan siyang makakita ng kapalaran ng mga tao. Matagal na panahon ang nakalipas. Isang master ang nagsabi ng kapalaran ng aming pamilya Shen. Sinabi niya na darating ang kapahamakan sa aming pamilya. Sa lahat ng mga taong ito, gumagawa ako ng mabubuting bagay ayon sa utos ng master. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang liwanag ng pag-asa. Si Luli ba ang ibig mong sabihin? Dahil kaya niyang makita ang kapalaran, natural na kaya niyang baguhin ang tadhana, kahit ano pa man. Kailangan natin siyang panatilihin sa pamilya Shen. O huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang gagawin. Bini-bini, ano ang tingin mo sa kuya ko? Ang kuya ko ay may itsura at pera, talento. At pera. Hindi mo ba gusto ang buhay na maranya at biglang yaman? Hindi mo ba gusto yon? Kung aasa ka sa bundok, maaaring gumuho. Tayong mga tao kailangang umasa sa sarili nating mga kamay para makuha ang gusto natin. Uy, mayaman ang kuya mo, pero kung hiwalayan niya si Xiaoke ay makakakuha siya ng 10 milyong dolyar. Kahit isang tanga ay alam kung ano ang pipiliin. Binibini, ako naman. Sa tingin mo ba sa buhay na ito, may makikilala ba akong tunay na nagmamahal sa akin? Siyempre, marami kang magagandang katangian. Ikaw, meron kang matingkad na berdeng buhok, nakakaakit ng pansin. Itong batang makulit, dapat mong isipin kung paano makipag-break sa kasintahan mo. Ano ang inungol mo? Binanggit niya ulit ang taong yon. Kuya ate, kayo muna ang mag-usap. Ano, gusto mo rin? Ang ibig kong sabihin, ang mga bagay na iniisip mo, totoo ba talaga? Luli, Paano mo nalaman ang iniisip ko? Huwag mong sabihin na ikaw, hindi. Ibig kong sabihin,
Magaling ka ba sa panghuhula? Pinagdududahan mo ba ang aking profesional na kakayahan? Sige, sabihin mo ang aking kapalaran. Hindi ang mga lihim ng langit ay hindi maaaring ibunyag. Maliban kung hiwalayan mo ako at bigyan mo ako ng 10 milyon. Luli. Ang iyong pakana ay halos sinasampal ako sa mukha, alam mo? 10 milyon para sa isang pagbabasa. Sa tingin mo ba makatarungan iyon? Oh, kalimutan na lang. Sinusubukan mo ba akong iwasan? Binigyan mo ang tauhan ng milk tea shop, 100,000, at sinusubukan mo akong lokohin gamit ito? Sa tingin mo ba ang isang tulad ko, ang patriarka ng sekta ng Dao ay walang dignidad, ginoong tagataas ng presyo? Ang card na ito ay naglalaman. Ang mga lihim ng langit ay hindi maaaring ibunyag. Ngunit para sa mayayaman, para sa nakatakda, makapagbibigay ako ng ilang gabay. Hoy, huwag kumilos. Ate, ano ang tingin mo sa aking kuya? Ang aking kuya, may itsura at pera, may talento at pera. Ang ganitong uri ng marangyang buhay, ang biglaang yaman na ito, hindi mo ba gusto? Sino ang hindi gugustuhin niyon? Gwapo, mayaman, mapagbigay, siya ay perpekto bilang aking... Siya ay perpekto bilang aking tagapagpakain. Bakit mo ako tinititigan? Na may malagkit na tingin, ano yon? Sino yan? Ikaw ang pinadala ni Xiaoyu. Ibigay mo sa akin ang bid proposal. Ikaw si Miss Guching yan. Hindi ko inaasahan na ang mga pamamaraan ni Xiaoyu ay ganito pala katuso. Nakapaglagay pa nga siya ng tao sa tabi mismo ni Shen Junyue. Ang Shen Group ay namuhunan ng malaking kapital sa proyektong ito. At ang lupa na nakabid ay ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan. Kung mabigo ang bid, ang Shen Group ay tiyak na haharap sa isang krisis sa cash flow. Miss Gu, anong problema? Naku, gumagana na ang gamot. Anong ginagawa mo kanina? Tinititigan mo ako ng mga malagkit na mata? Bilang ba yun? Hindi. Ibalik mo sa akin ang card ko. Sige, bilang na. Babasa ako ngayon din. Wow. May laman yan. Ano ang nakita mo? Haha, ang iyong unang pag-ibig, si Guching yan, hindi lang ninakaw ang bid proposal mo mula sa iyong opisina, kundi pati siya ay nasa iyong opisina at nagtataksil sa iyo. Imposible. Talagang imposible. Hindi pwede. Talagang imposible. Ate, mali yata ang kalkulasyon mo. Mahal na mahal ni Qingyan ang kapatid ko. Paano siya? Mandaya? Eksakto, gustong-gusto ni Qingyan ang kapatid ko. Paano siya makipagrelasyon sa ibang lalaki? Ate, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Paano nagawa ni Qingyan ang ganito? Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa akin. Sandali, hindi iyon ang punto. Ang mga dokumento ng bid ay talagang hindi dapat malik. Tara, tingnan natin. At alamin kung ang sinabi ni Luli ay totoo. Uy, kailangan mong magbayad ng dagdag. Dagdag. Sige. Sasama rin kami. Uy, sasama rin ako. Saan kayo pupunta?
Nanay, huhuli kami ng tao. Nasa opisina si Qingyan nakikipagkulitan sa ibang lalaki. Pupunta kami para makita kung totoo. Sandali, sasama rin ako. Tulong, ikulong ang matandang ito sa silid-aklatan sa ngayon. Hayaang mag-isip siya sa kanyang ginawa. Madam, nalin lang din ako. Madam, hindi siya ang aking anak sa labas. Bro! Junyu, Kuya. Nanay, mula ngayon ang aming pamilya dapat maging mas magalang kay Manugang. Kung hindi, natatakot talaga ako na siya ay maaaring dumurog sa amin sa isang daliri. huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa lahat pagbalik ko na ituring siyang parang reyna mula ngayon. Nagpanik ako. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Kapag nagpanik ka, ganyan ka na. Kapag hindi ka nagpanik, gaano ka ba kalupit? Naiintindihan namin. Hindi ba tayo manghuhuli ng tao? Tara na. Oh, Pangulo, may emergency na dokumento na kailangan ng attention mo. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan sa susunod, babaliin ko ang bungo mo. Pangulo? Hindi tumama sa pader na ladrilyo, kundi sa dibdib ng ate mo ngayon? hindi ba dapat tayo magmadali? Pangulo, may pulong. Pangulo. Manugang. Ako na ang bahala. Miss Gu, anong problema mo? Ang init. Ang init? Wow, grabe yon. Kung dumating kami ng mas huli pa, magkakapareha silang hubad. Totoo ang sinasabi ni Luli. Qingyan, paano mo kayang... Nakawin ang bid proposal ng kapatid ko sa kanyang likuran. Nasa opisina ka kasama ang ibang lalaki. Ginagawa ito. Nakumpirma ang mga iniisip ni Luli. Kung gayon, ang sinabi niya tungkol sa akin na itinulak mula sa bangin, si Jia na nalulunod, si Hanzhou na tinanggalan ng mata at bato, ang anak sa labas ni tatay, binunot ang kanyang oxygen tube, si nanay na nagkakaroon ng breast cancer. Tiyak na totoo ang lahat ng iyon. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari ang alinman sa mga iyon. Tita, hindi ko... Junyue, hindi ito ang iniisip mo. Siya, pinilit niya ako. Mahal, ikaw ang sumugod sa akin. Nagsisinungaling ka. Junyue, pakiusap maniwala ka sa akin. Ikaw ang pinakamamahal ko. Si Shen Junyue ba ay nagiging mahina? Paano naging ganito si Qingyan? Ang pag-frame, sinubukan niyang i-frame si Luli at nauwi sa pag-aani ng kanyang itinanim. Mahal ka niya. Kung hindi, bakit ka lang niya niloloko at nilagyan ka ng sungay sa ulo? Hindi ba sapat na pagmamahal iyon? Hindi iyon. Gu Qingyan, sinabi mo na pinilit ka niya. Paano ang bid proposal? Sino ang nag-utos sa iyo na nakawin ito? Hindi ako yun. Wala talaga akong alam. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang bid na ito at sa Shen Group. Bakit mo ako ipinagkanulo? Junyue, pinilit lang ako sa bagay na ito. Kung hindi ko ginawa, hindi niya ako papakawalan. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo ngayon? Sabihin mo, sino ba talaga ang nasa likod nito? Junyue, pakiusap maniwala ka sa akin. Sinabi lang niya sa akin na pumunta sa kumpanya at kunin ang bid. Wala talaga akong ideya kung sino siya. Siya talaga ay hindi ang utak sa likod nito. Hindi natin makita ang muka ng utak.
Kahit hindi natin makita ang kanilang muka, ang utaklap ay nanonood mula sa anino. Nasa labas tayo, nakikita. Ang salarin ay nasa dilim. Upang ilabas sila, hindi natin pwedeng galawin si Guching yan sa ngayon. Dahil minsan mong iniligtas ang buhay ko, papakawalan kita para sa araw na ito. Umalis ka. Junyue, pinapatawad mo ba ako? Umalis ka na! Presidente, aalis na rin ako. Eto, Presidente Shen, hindi talaga ako yon. Pinilit niya ako. Pakiusap, patawarin mo ako, Presidente. Dalhin niyo siya. Hindi talaga ako yon. Hindi talaga. Junyue, paano mo siya pinakawalan ng ganon kadali? Siyempre dahil sa pag-ibig. Gusto ko lang siyang gamitin para mahanap ang utak. Naiintindihan ko. Amo. So, tungkol sa serbisyo ko kanina. Nasiyahan ka ba? Kung masaya kaya, i-upgrade mo ang package ko. Sobrang nasiyahan, sobrang-sobra. Ate, ang galing mo talaga sa buong daan. Okay lang naman. Anong package? Package ng pagpapakasal. Kung papayag ka lang na hiwalayan ako at bigyan mo ako ng 10 milyong dolyar, matutulungan kitang alisin lahat ng mga espiya sa iyong kompanya. Maaari pa kitang tulungang hanapin ang utak sa likod ng lahat. Saan mo nakuha ang kasunduan sa diborsyo? Junyue, napakaraming kopya ang naprint mo? Nagpaplanong makipaghiwalay at tumakas kailanman? Junyo. Totoo lahat ang nasa isip ni Luli. Bakit hindi mo subukang panatilihin ang kayamanang ito? Imbes na isipin ang diborsyo, ikaw na maliit na brat, gusto mo bang paikliin ang buhay ng nanay mo? Noong nakaraan, takot na hindi siya pumayag sa diborsyo, pinaprint ko sa assistant ko ng ilang dagdag na kopya. Bakit hindi mo pa itinatapon? Ate, kung hiwalayan mo ang kapatid ko, pwede ba akong sumama sa iyo? Umalis ka. Sige. Kalimutan mo na ang diborsyo. Hahanapin ko ang mga espiya ng kompanya at ang salarin ng mag-isa. Ang insidente sa bidding ay nagpapatunay na ang tadhana ay pwedeng baguhin. Kung ganoon, hanggang sa malutas ang krisis ng pamilya Shen, hindi ko siya pwedeng paalisin. Kaya, may auction bukas ng gabi. Sasama ka sa akin. Bayaran mo muna ako. Magkano ang gusto mo? 10,000 libo ay hindi masyadong malaki. Milyon-milyon ay hindi masyadong maliit. Card o Alipay? Alam mo rin ang Alipay? Hindi lang ako pamilyar. Hindi ako bobo. Ako ang nagturo sa kanya. Astig, di ba? Hindi mo ako hihiwalayan, ha? Eh di wag kang magalit kung lolokohin kita. Ikaw. Buwan ng subscription. Sige, salamat amo. So, kailan tayo pwedeng pumirma ng kontrata? Pwede ba akong magtaas ng sahod kung mahusay ako? Ah, tama. May insurance ba kayo? May standard social security at housing fund ba? Ano kung masugatan ako sa panahong ito? Ah, tama. Wala akong gagawing immoral. Sige, salamat po. Kaya ko ang lahat. Tawagan mo lang ako anytime kung may kailangan ka. Nay, Oo. nag-schedule ako ng physical exam para sa'yo. Papahatid kita sa driver mamaya. Alam ko, pupunta si Nay para magpa-check. Tungkol naman sa tatay mo. Tumanggi pa rin siyang ibunyag ang kinaroroonan ng kanyang anak sa labas. Iwan mo na sa akin ang bagay na ito. Aalamin ko ang totoo. Pasensya na. Junyue, Hindi ka ba talaga alis? Junyue, Jaja. Gusto ko lang pumunta at humingi ng tawad sa nangyari dati. Hindi kailangan ang paghingi ng tawad. Miss Gu, sinabi ko na sa iyo noong nakaraan. Dahil iniligtas mo ako, ang issues sa bidding documents hindi kita sisisihin. Pantay na tayo. Junyue, kailangan mo bang maging ganito kawalang puso? Miss Liu. Ano? Ikaw ang asawa ni Junyue. Tiyak na makikinig siya sa'yo. Tulungan mo ako. Kausapin mo si Junyue para sa akin. Ako...
mamagitan para sa'yo? Mamagitan ako para sa'yo para itulak mo na naman ako sa tubig? Manatili ka sa tabi ko. Huwag kang pumunta kahit saan. Miss Gu, sinabi ko na ang kailangan kong sabihin. Sana hindi ka gumawa ng anumang hindi kailangan. Shen, Junue, Luli, hintayin nyo lang. Ate, ito ang anak ni Uncle Wang, Wang Shu. Ito ang aking hipag. Ikinagagalak kitang makilala. Ate, sinabi sa akin ni Hanjo na medyo tumpak ang iyong panghuhula. Paano kung tingnan mo ako? Ano ang masasabi mo sa mukha ko? Ang mukha mo, yayaman ka. Luli? Ate, okay ka lang? Okay lang ako. Luli? Kuya. Nandito ako! Okay ka lang? Siya yata ang hindi okay. Gusto mo bang puntahan siya at tingnan? Itong lalaki, nakita niya akong nakatayo sa tabi ng pool. At talagang tinalikuran na iligtas si Gucingyan para umahon siya mismo. Anong klaseng galaw iyon? Basta't okay ka lang. Hindi ba sinabi ko sa iyo na sumunod ka sa akin at huwag tumakbo? Tiyak na sobrang sarap ng pakiramdam. Mukhang maganda. Oo! Gusto mong hawakan? Maganda? Hindi maganda, hindi rin masarap hawakan. Lahat ay walang kabuluhan. Ang walang kabuluhan ay pagnanasa, ang pagnanasa ay walang kabuluhan. Sinisilip mo pa. Hindi ako sumisilip, ipinanganak akong malikot ang mata. Kainis ang walang kabuluhan. Sabi ng doktor, hindi ako makatulog ng maayos. Pinayuhan niya akong matulog sa 8 pirasong kalamnan. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin, kung gusto mong tumingin, pwedeng tumingin ng hayagan. Kung gusto mong hawakan, pwedeng hawakan ng hayagan. Mukhang hindi tama yon. Uy, tingnan mo. Sige, magpatuloy kayo. Tuloy lang. Teka. Dito ka lang kasama si Luli. Magpapalit ako. Magsisimula na ang subasta. Hintayin mo ako sa loob. Sige, kuya. Hipag, tingnan mo yung dalawa. Hindi man lang sila nagtatago sa publiko. Nakakaloka, walang hiya. Posible bang yung lalaking yun ay ang iyong kasintahan na dapat ay nasa biyaheng negosyo? Ano? Lin Chuan? Oo. Iyan yung taong pera lang ang habol na iniidolo mo, sumuway sa pamilya mo, ginagastos ang pera at pagsisikap mo para sustentuhan siya. At ginagamit niya ang pera mo hindi lang para bumili ng pag-ibig ng ilegal, kundi para alagaan ng 3, 4, 5. Lin Chuan! Sino yan? Gia? Anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mo, Lin Chuan. Sabi mo nasa business trip ka pero nasa party ka pala nanliligaw sa ibang babae. Gia, mali ang pagkakaintindi mo. Siya ay isang kasosyo ko sa negosyo. Kasosyo sa kwarto? Naglakas loob kang magsinungaling sa akin? Hindi, Gia. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi mo alam kung gaano kita nangungulila nitong nakaraang buwan na wala ako. Sa sandaling natapos ang project, ikaw ang unang taong pinuntahan ko. Oh, nangungulila ka ba sa akin sa umaga, sa gabi o sa tanghali? Mali ang timing mo. Masasaktan si Gia. Mas berde pa siya sa pastulan. Ang lalaki mo may tig-isa para umaga, tanghali at gabi. Siguradong hindi mo inaasahan yan. Hayop ka, kakansilahin ko ang kasal natin.
Paano mo ako sinaktan? Munting cutie? Shen Jeja, may sasabihin ako sa'yo. Kung hindi dahil sa katotohanang ikaw ay ang tagapagmana ng pamilyang Shen, sa tingin mo ba ay magkakagusto ako sa isang taong bulgar, kasuklam-suklam, at hindi makatwiran tulad mo, munting cutie? Sinasabi ko sa iyo, sawa na ako sa iyo. Wow, unang beses ko nakitang palamunin na mayabang at napakayabang pa. Munting cutie. Lin Chuan, wala ka bang hiya? Kung hindi dahil sa perang ibinigay ko sa'yo, nasa ganito ka bang kalagayan ngayon, Lin Chuan? Munting cutie. Anong nangyari? Baka may gumawa ng masama at hindi na kinaya ng langit kaya siya sinaktan ng kidlat. Oo, sinaktan siya ng kidlat. Anong meron sa inyong dalawa? Paano nakapasok ang isang tulad niya? Itapon siya agad. Opo, miss. Galaw. Dahan-dahan lang. Ayu. Shen Junyue ay paunti-unti nang nagtitiwala sa akin. Kailan mo siya ibabagsak? Huwag kang mag-alala. Hindi siya mabubuhay ngayong gabi. Ako mismo ang hahawak nito sa pagkakataong ito. Kumusta? Amo, inutusan mo kaming bantayan si Miss Gu. Nakita ko lang isang lalaki sumunod kay Miss Gu papunta sa lounge. Malamang na ang lalaking iyon ang mastermind. Ayu. Sawa na ako kay Shen Junyue. Kailangan nating tapusin siya ngayong gabi. Yung kapatid ko, nagpapalit ng damit yung kapatid ko. Bakit ang tagal niya dumating? Malapit nang magsimula ang auction. Sandali lang, hintayin mo pa. Guchinyan, ang tapang mong pumunta rito? Ano ang auction? Ay pag-aari ng pamilya mo? Ikaw. Hindi. Bakit hindi na siya nagpapanggap at mukha siyang mayabang at walang takot? Kung mamatay si Shen Junyue, tingnan natin kung paano ka magpapatuloy na magmataas. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakalampas ng gabi. Sa pagkakataong ito, gagawin ko mismo. Nako! Nasa panganib si Shen Junyue. Ano, yung kapatid ko siya ay nasa panganib. Tigil, magsisimula na ang auction anumang segundo. Saan ka pupunta? Lahat maupo na po kayo. Malapit nang magsimula ang auction. Kilos! Nagsisimula na ang auction. Bakit ka nakatayo dyan? Maupo ka na! Nakakahadlang ka. Sasali ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Ano ang gagawin natin ngayon? Shen Junyue. Kuya.
Luli, nandito ka na. Ayos na si Shen Junyue ngayon. Kakaiba yan. Nasaktan si Shen Junyue. Bakit parang nasasaktan ang puso ko? Ate, nasaktan ng kuya ko. Marami siyang nawalang dugo. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Tara na. Junyue, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Gucci niyan, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na sugatan ang kuya ko? Nagmamadali kaming pumunta sa ospital. Anong ginagawa mo? Hinaharang mo ang daan. Nag-aalala lang ako kay Junyue. Kanina lang ay maayos siya. Paano siya nahulog mula sa ikalawang palapag? Baka may ayaw makipaghiwalay. At sadyang sinaktan siya? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ang hipag ko? Jiaja, wag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Hindi na makapaghintay ang sugat ng kuya mo. Tara na. Ikaw. Hindi ganon kadaling umalis. Kunin sila. Umalis. Ate, ang dami nila. Ano ang gagawin natin? Ikaw na magdala sa kuya ko at mauna. Ako ang haharang sa kanila. Walang sino man sa inyo ang aalis dito ngayon. Sinabi ko, umalis. Kunin sila. Lumayas ka. Galing mo, Miss Jaja. Wala kayong silbi, lahat kayo. Mrs. Jaja, sumakay na sa kotse. Nasaktan ka, Mrs. Jaja? Okay ka lang, Mrs. Jaja? Ayos lang ako. Ubos lang ang espiritual na enerhiya. Naglinis lang ng lalamunan. Bilisan mo sumakay. Kailangan nating pumunta sa ospital. Pinakialaman ng kotse. Hindi ito kayang i-drive. Ano? Sumakay tayo ng taxi. Tara. Tara. Buisit, nakatakas pa rin sila. Kailan pa naging si Luli? Ganyan kagaling? Sino pa talaga siya? Niligtas mo na naman ako. Ang kapal ng mukha mo. Anong tapang mong hawakan ng isang sinaunang Daoista? Bitawan mo. Ah? Pasensya na. Okay ka lang ba? Luli. Pasyente ako. Ganyan ba ang pagtrato sa isang pasyente? Pasensya na sa nangyari. Likas na reaksyon lang. Hindi ko sinasadya. At saka, hindi naman ako gaanong nagpuwersa. Naalis lang sa pagkakabit, iyon lang. Hayaan mo akong ayusin yan para sa'yo. Hoy, teka. Huwag mo akong hawakan. Umurong ka. Paatras pa. Konti pa. Manatili ka lang dyan. Nurse. Kaya ang gusto mong gawin kanina ay hawakan ako? Sinong gustong hawakan ka? Gigisingin lang kita. Ate, may nakita ako. Kuya, gising ka na. Anong nangyari sa braso mo? Wala yan. Natanggal lang sa pagkakabit. Anong nakita mo? Pinutol ang preno ng sasakyan na iyon. At pinutol din ang tangke ng gasolina. Kung magkaroon ng aksidente, pagkatapos mabigo ang preno, sasabog ito agad. Ano? Kuya, buti na lang napansin ni ate sa tamang oras. Kung hindi, patay na tayong lahat. At para iligtas ka, ate, nagdugo pa siya sa ubo. Nasaktan ka? Ako
Ikaw, nasaktan? Bakit ang kabado mo? Ganyan ka kakabahan? Maaring... Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mong iwasan ang pagbabayad sa akin. Ang perang utang ko sa iyo, hindi kita pagkakaitan ng kahit isang sentimo. Mabuti. Wala kang ideya kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang ginamit ko para iligtas ka. Hindi ko alam kung ilang araw ang aabutin ko para makabawi, kaya gusto kong bayaran mo ako. Ng triple. Sige. Ano ang balak mong gawin tungkol kay Gucci yan? Uy, ganda! Sinubukan kang sirain ni Gucci yan ng ganon. Hindi mo siya hahayaan na makatakas, di ba? Meron ka bang uri ng leverage sa kanyang mga kamay? Minsang iniligtas ni Gucci ang buhay ko, pero nabayaran ko na ang utang na iyon. Sa pagkakataong ito, aalamin ko ang lahat at ibibigay si Gucci sa pulis. Nababaliw ka ba? Si Gucci yan ay uri ng tao na aktibong nagliligtas ng mga tao? Okay ka lang ba? Ako, Junue, sobrang saya ko na okay ka. Sobrang nag-alala ako. Ang pagkukunwari. Tumahimik ka, ganda. Para kanino ka umiiyak? Nag-aalala ka na hindi papatay si Shen Junyu di ba? Miss Lu, paano mo ako naiisip ng ganon? Pakiramdam ko lang na bago ikinasal si Junue, walang ganito kadelikado na nangyari. Pero ngayon, hindi ko sinasabi na si Miss Lu ay nagdadala ng malas sa asawa niya. Nagdadala ng malas sa asawa? Hindi lang ako nagdadala ng malas sa asawa, nagdadala rin ako ng malas sa mga ganda tulad mo. Tumahimik ka rin. Sige. Ganda, tinitingnan mo siya bilang tagapagligtas mo, pero itinuturing kanyang mangmang. Lahat ay isinaayos ng babaeng ito na nasa harap mo. Lahat ay kanyang palabas. Noong napalibutan ka, ang babaeng ito ay nanonood mula sa tabi. Kaya ang buong bagay na ito ay isang plano mula pa sa simula. Kaya si Gucci yan ay nagsimula magplano laban sa akin ng maaga? Paano siya nangahas? Ano ba ang ginawa namin para maranasan ito mula sa kanya? Gumawa siya ng maraming paraan para magplano laban kay kuya. Junue, huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ko sinisisi si Miss Lu. Narinig ko lang na si Miss Lu ay mahina at marupok, hindi nag-aral ng martial arts, at tiyak na hindi marunong lumipad. Nagtataka ako kung paano ipapaliwanag ni Miss Lu ito. Ano bang pakialam mo? Nag-aalala lang ako na may masamang intensyon na sinasadya lumapit kay Junue. Natatakot ako na baka mapahamak siya. Nakita ko na ang mga walang hiya, ngunit hindi pa ako nakakita ng kasing walang hiya mo. Ang palayok na tumatawag sa kaldero. Sobra ka talaga. Ikaw? Gucci yan. Nang gabing iyon sa lounge ng mga babae ang lalaking kasama mo, sino ba talaga siya? Junue, ano bang pinagsasabi mo? Mag-isa lang ako sa lounge. Ikaw? Mali ang nakita mo. Junue, pagkatapos ng maraming taon nating pagsasama, dahil lang sa isang salita niya, pagdududahan mo ako, sobra ka na. Ang mastermind ay nagplano ng maraming pagtatangka at hindi pa rin ako pinatay. Tiyak na hindi niya ito palalampasin. Jaja, ipabantay mo siya sa assistant. Naintindihan ko, kuya. Si Shen Junue ay naghihinala na sa akin. Ang babaeng iyon na si Luli ay mas nakakainis. Hindi tayo pwedeng maghintay lang. Maghanap ng paraan ngayon para mapapirma ang munting mahal na iyon. Sa kasunduan sa paglipat ng equity. Magsalita ka. Saan mo itinago ang munting anak na yan? Kung hindi ka magsasalita, hahampasin kita hanggang mamatay ngayon. Alam ko na mali ako. Magsalita ka. Aray, masakit. Wow!
Kaya ang sikreto tungkol sa munting anak sa labas ay lumabas na. Si Mrs. Shen ay talagang marunong gumamit ng latigo. Magaling siya. Kuya, sa tingin mo baka nabaliw na si nanay? Mali ako. Mahal nako, sa wakas nakabalik ka na. Nanay, ikaw. Ang manugang ni nanay. Narinig ni nanay na nasugatan kayo ni Junyue. Naku, talagang natakot ako ng sobra. Nanay, anak mo ako. Ako ang nasaktan. Ako yun. Ito ang baon mula kay nanay. Kunin mo at gastusin. Salamat, nanay. Ang bait mo! Pwede bang isipin mo ang iyong tatay sa puso mo? Tungkol sa anak niya sa labas. Nanay, walang silbi ang paraang ito. Haay, si Mrs. Shen ay talagang mabuting tao. Sayang at ang munting iyon ay napakatanga. Hindi lang siya naengganyo, napunta rin siya sa pagiging tanga na nag-alaga ng anak ng iba. May nagsinungaling lang sa kanya ng basta-basta na nagsasabing ang bata ay kanya. Hindi man lang siya nagpa-DNA test, naniwala lang siya. Imposible yan. At hindi lang yon, may nakitang mga pahiwatig ang matanda. Hinarap ang anak na bastardo. Para pirmahan niya ang kasunduan sa paglipat ng stock, itinulak ng bastardong anak ang matanda. Natama ang ulo ng matanda at nawalan ng malay. Dahil takot na malaman ang katotohanan, hinugot ng bastardong anak ang oxygen tube ng matanda. Ano? Yung walang hiya. Papatayin ko siya ngayon! Nanay! Peke lahat ng sinabi niya. Madam, Tumatakbo ka pa! ang daming nanonood. Bigyan mo naman ako ng hiya. Bigyan mo ako ng hiya. Takbo! Peke yan. Bakit sila nag-away na naman? Anong ginagawa mo? Ako. Basa ang higaan ko. Gusto kong matulog sa kwarto mo ngayong gabi. Nababaliw ka na ba? Ang daming kwarto, gusto mo pa rin tumuloy sa... Eto ang bayad sa tuluyan. Pwede na ba akong pumasok? Haha, mauna ka po. Ikaw, dito matulog sa kwartong ito. Matutulog ako sa guest room. Hoy, Anong ginagawa mo? narinig ko, gusto mo humawak ng abs, kaya gusto lang kitang tanungin kung nakatulog ka ng maayos. Gusto mong matulog sa ibis ko? Hindi! Sa totoo lang, kung gusto mong humalik sa totoo lang, pwedeng gawin sa harap-harapan. Saklolo, ang sobrang gwapo ng lalaking ito. Huwag! Linawin ko ang isip ko, linawin ko. Ma'am, masama. Yung po ang kalawang kapatid ko ay nasa problema. Ha? Anong nangyari kay Hanjo? Baka ba ang kanyang kasintahang babae? Inaasinta ang plano na kukunin ang kanyang mga organo? Ang pangalawang kapatid ko ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasintahang babae. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas. Anong ginagawa mo? Tara, kailangan nating iligtas siya! Huwag mong lalapitan. Jiu. Huwag kang lalapit. Pakiusap. Mahal. Dati mo akong tinatawag na syota mo. Hindi ko alam nung panahon na yon. Na lalaki ka. Mukha ka lang cute. Walang kinabukasan para sa ating dalawa.
Wow. Dahil walang kinabukasan, hindi na kita gusto. Ibibigay mo na lang ang iyong mga bato at ang iyong mga mata. Bilisan nyo kayong dalawa kung mahuhuli pa. Ang mga bato at mata ni Shen Hanzhou mawawala na. Ma'am, iligtas mo ako. Pakawalan mo siya. Pumunta ka rito para mamatay rin? Ma'am, iligtas mo ako. Hulihin mo siya. Isang babae lang, mag-isa, pupunta rito para mamatay rin? Sapat na ako mag-isa. Mayabang, hindi ako maging maluwag sa'yo dahil lang babae ka. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon, baka patawarin kita ngayong pagkakataon. Oh? At paano kung hindi ako luluhod? Pagkatapos ay dukitin ko ang iyong mga mata at ipadala ka sa impyerno. Kasama ang batang iyon. Inalis mo pa ang mga mata ng hipag ko. Papatayin ko siya. Masaya? Sino ka ba? Gusto mo pala manakit ng mata, ha? Paano kung kunin ko ang mga mata mo? At dukutin ko para tingnan? Jeja, kuya, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Bilisan mo, bilisan mo. Itong si Lin Jiyu, sobrang bait niya. Isang tunay na mabait. Binabantaan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Maging matalino ka, umalis ka na. Pakialam mo ang sarili mong buhay. Ikatlo sa listahan ng bounty, ang mabait na mahilig kumuha ng organo, ikaw yon, di ba? Hindi ko inakala na gagawin mo ang lahat para itago ang pagkatao mo sa pamamagitan ng pagiging mabait. Sobra ka naman. Mabait pa rin siya. Mahal, ingat. Dahil alam mo kung sino ako, mamamatay kayong lahat ngayon. Sa ganyang kakayahan at pinangahasan mo pa akong biruin ang hipag ko? Hindi ba niya ito papatayin? Luli, iwanan mo siyang buhay. Isuko mo sa pulis. May 200,000 piso na bounty. Hindi ko inakala na ikaw ay nagkakahalaga ng ganyan kalaki. Miss, natawagan ko na ang pulis. Mula rito, pwedeng ipaubayan na sa kanila. Ingat! Sakit Kuya. Pray. Loko ka ba? Okay ka lang, pre? Pray. Ayos lang. Hindi naman malalim. Sa payat mong katawan, sumugod ka pa sa harapan ko. Nag-aalala lang ako sa iyo. Paano kung nasaktan ka? Hindi ko kaya ang bayad. Seryoso, ang kuripot mo talaga. Te, dalhin mo siya para mabalian. Darating na ang pulis. Pupunta ako para magbigay ng salaysay. Sige, eto na sa'yo. Uy, Luli, nasugatan ako sa tiyan, hindi sa binte. Kailangan mo ba talaga akong buhatin? Hindi. Sa dami ng tao, kung buhatin mo ako ng ganito, mawawalan ako ng hiya. Tumahimik ka. Sige. Masakit? Alam mong masakit, pero tinakpan mo pa ako. Alam mong hindi ako masasaktan. Sayang, ang ganda ng abs mo. Kung magkapeklat, pangit tignan. Hindi magkakapeklat. Ibig kong sabihin, kung gusto mo, hindi ko ito hahayaang magkapeklat. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ba niya akala na ako ay isang cute? Teka, ano ang sinasabi mo? Hindi ako cute. Sa pinakamataas may konti akong pagpapahalaga sa iyong katawan. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? O sa halip,
Ano ang gusto mong maging asawa mo sa hinaharap? Kung ano man ang gusto mo, susubukan kong maging iyon. Ikaw, kalimutan mo na. Gusto kong lumayo ka sa akin. Ang tangkad at gwapo ay isang bagay, pero ang cute ay hindi ko tipo. Bakit hindi? Asawa mo ako. Sa totoo lang, isa akong nagpapalakas ng isip at katawan. Dapat kong linangin ang aking isip at katawan, hindi para sa akin ang pag-ibig. Ang totoo, sarado ang puso ko. Hindi ko kaya ang sakit ng pag-ibig. Kaya mo na ba ang sakit ng pag-ibig ngayon? Kaya ko ang anumang sakit. Kahit nakalock ang puso ko, hindi naman ito ganap na nakalock. Isang mayaman at dominanteng CEO ay maaaring magbukas nito gamit ang bank card. Sandali lang. Paano mo alam ang iniisip ko? Sa totoo lang, naririnig ko ang iniisip mo. Nagbibiro ka ba? Ilang taon na akong nagsasanay at hindi pa ako nakarinig ng ganitong kahindik-hindik na kakayahan sa mundong ito. Nasaktan ba si Shen Junyue kanina at nasira ang utak niya? Sige, dahil sinasabi mong naririnig mo ang iniisip ko, sabihin mo sa akin ang iniisip ko ngayon. Sige. Paano kung kaya ko talaga? Babali ka sa akin. Lahat ng mga barahan na ito. Hindi ko gusto ang mga baraha mo. Mabuti. Kung tama ang hula ko, hindi mo na maaring banggitin ang diborsyo. Sige, bahala ka. Bakit ang lapit mo sa akin? Mas marinig ko kapag malapit. Kalokohan. Kakarinig ko lang sabi ng puso mo. Gusto mo ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Maaring talagang gusto ko siya. Tigilan mo ang pagtibok. Tama ang hula ko, di ba? Mali, hindi kita gusto. Luli. Sa totoo lang, gusto kita. Luli, lumabas ka dito. Luli, lumabas ka dito! Tay. Mangyaring respetuhin ang aking asawa. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sabihin mo sa akin, ano ba ang maganda sa kanya para sa'yo? Si Luli ay isang mabuting tao. Mabuti? Ano bang mabuti sa kanya? Ilang beses ka nang nasaktan dahil sa kanya? Ngayon at noong nakaraan. Tingnan mo ang ginawa niya sa dating masayang pamilya natin at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Wala itong kinalaman kay Luli. Hindi ba ito lahat dahil sa bastard mong anak? Ikaw! Sa madaling salita, hindi ko kailanman kikilalanin siya bilang manugang ko. Ang matandang ito ay talagang kakaiba. Narinig ko na ang relasyon ay nangangailangan ng pahintulot ng dalawa. Pero hindi ko narinig na kailangan ng pahintulot ng tatay. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag kang pumunta rito na nag-aasta kang baliw. Mas mabuti pa na magpa-DNA test ka. Yung bastard mong anak ay malamang naiinip na. Tumatalon-talon para hanapin ka upang pirmahan ang kasunduan sa equity. Paano niya nalaman? Kakatawag lang ni Ayu para magkita. Kaya lang ba totoo ang sinabi niya? Imposible. Talagang imposible. Sinusumpa mo ako, ikaw na malas. Desidido ka bang sirain ang pamilyang ito hanggang wakas? Ako, sirain ito para kang nagbubukas ng sunflower seeds sa kubeta. Paano ka makakapagsalita kung napakarumi? At sinisisi mo pa ako? Sinabi ko ba sa'yo na magkaroon ng bastard na anak? Sinabi ko ba sa'yo na magnakaw? Wala itong kinalaman kay Luli. Sa kabaligtaran, iniligtas niya ako ng maraming beses. Anong uri ng gayuma ang ininom mo sa kanya? Ikaw na matandang gago. Pagod ka na ba? Mabuhay? Tanga kang matanda. Sawa ka na ba sa buhay? Sawa na sa buhay? Tatay, dapat kang magpa-DNA test. Ang bastos na yon ay hindi mo tunay na anak. Imposible! Si Ayu ay kamukhang kamukha ko. Paano siya hindi magiging dugo't laman ko? Ay, sawa na ako kay Shen Junyue. Tatapusin ko siya ngayong gabi. Ayu. Nagkataon lang ba ang pangalang yon? Tatay, si Ayu ay tiyak na may masamang balak. Gusto lang niya
ang shares ng Shen Group natin. Hindi pwede. Si Ayu ay may dalisay na puso. Hindi siya ganoong klase ng tao. Kung dalisay ba ang puso niya, o hindi ko alam. Pero ikaw ay talagang tanga. Naku naman, talagang pinagkakatiwalaan mo ang bastos na yon? Sige, hiwalayan na kita ngayon din. Wala kang makukuha. Lumabas ka agad sa bahay na ito. Bakit mo ako pinipilit ng ganito? Lumabas ka. Sige, aalis na ako. Huwag kang magsisi. Nanay. Sinadya mong palayasin si tatay. Imposibleng laging nakabantay. Hindi ka pwedeng laging alerto. Kilalang kilala ko ang matandang tanga na iyon. Kapag napalayas na siya, tiyak na hahanapin niya ang bastos na iyon. Kailangan lang natin siyang sundan at tiyak na malalaman natin ang kinaroroonan ng bastos na iyon. Gaya ng inaakala ko. Ang matandang luya ay mas maanghang nga. Ang galing ng hakbang na yon. Bakit mo ako tinitingnan? Sagutin mo. Junior, gusto mong malaman kung sino ang nasa likod nito, di ba? Hanapin mo ako, masasabi ko sa iyo. Junior, ito ang paborito mong kape. Subukan mo. Guching yan. Tigilan mo ang paggamit ng mga mababang trick na ito sa akin. Pumunta ako dito para malaman lang kung sino talaga ang kumokontrol sa iyo. Junior, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Si Luli ba ang nagsabi sa'yo ng isang bagay? Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya sa'yo. Huwag mo nang subukan na paghiwalayin kami ni Luli. Guching yan. Akala mo ba talaga na perpekto ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Junior, hindi siya si Luli. Ate, sinusubukan niyang paghiwalayin kayo ng kapatid ko ulit. Hindi maniniwala ang kapatid ko sa kanya. Uy, nasaan si Shen Hanjo? Bakit hindi ko siya nakikita? Ang panganay kong kapatid, siya ang nagpadala para sundan ng tatay namin. Maghanap ka ng paraan para maantala si Shen Junyue para sa akin. Pipilitin ko ang matandang yan na pumirma sa kasunduan ng stock. Kaya sila ay sinusubukang antalahin si Shen Junyue. Nagsiyasat ako. Si Luli ay dating mahina ang katawan at walang alam ng martial arts. Nagpanggap siya para sadyang makalapit sa'yo. Tiyak para sa Shen Group yon. At ikaw? Ano ang layunin mo para lumapit sa akin? Mga bahagi ng Shen Group? Junyue, ano ang ibig mong sabihin niyan? Nakalimutan mo ba na nung una ako ang nagligtas sa'yo? Talaga? Sino ang nagpadala sa iyo para antalahin ako? Yung lalaking si Ayu? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Mukhang tama ang hinala ko. Si Shen Junyue ay nag-aantay ng oras. Hanapin mo na ang tatay mo. Nasa panganib siya. Natatakot ako. Huli na ang lahat para pumunta ka ngayon. Ang tatay mo sa oras na ito? Natatakot ako ay pumirma na ng kasunduan sa paglipat ng equity. Kung huli na o hindi ikaw ang magpapasya. Ay, nakalimutan kong sabihin. Noong nakaraang buwan, inilipat na ng tatay ko lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan ko. Ang munting plano mo ay tiyak na nabigo. Ano? At isa pang bagay. Si Luli ay hindi basta-basta. Siya ang asawa ko. Tatay, ang kailangan mo lang gawin ay pumirma rito. Ako at si Mommy ay nagdusa ng labis sa mga nakaraang taon. Nangako kang babawi ka sa akin. Sa halip na mag-aksaya ng oras, dapat kang magpa-DNA test. Ang bastard mong anak ay siguradong hindi mapakali. Malamang nagmamadali siyang hanapin ka para pirmahan ang kasunduan sa equity. Ang sinabi ni Luli, totoo kaya? Ayu, hindi ba talaga siya anak ko? Lahat ay para sa shares ng Shen Group. Hayo, ikaw talaga bang anak kita?
Alam mo na. Ano kung alam ko? Ang pirmang ito ngayon, pipirmahan mo ito gusto mo man o hindi. Wala kang pagkakataon. Kuya ate, nasa kwartong ito si tatay. Kuya Hipag, nasa kwarto si Papa. Papa. Papa, kamusta ka? Nakawala siya. Hahabulin ko siya. Pumunta muna tayo sa ospital. Hindi niya ito palalampasin. Kailangan tayong maging handa. Ayo, nasaktan ka. Hindi ba dapat mong pigilan sila? Paano sila nakarating dito ng ganoon kabilis? Ayo, ang matandang yon, inilipat na niya ang mga shares kay Shen Junyue. Ano? Ayo, ano ang gagawin natin ngayon? Pagkatapos ng matagal nating pagpaplano, wala tayong makukuha? Huwag kang mag-panic. Basta patay na silang lahat. At gumawa ng peking paternity test. Ako ang magiging lehitimong tagapagmana ng pamilyang Shen. Ang matandang ito, sinabi ko sa kanya na ang bastard na yon ay ambisyoso at taksil, pero ayaw niyang maniwala. Nanay, hindi ba sinabi ng doktor, magigising si tatay sa ilang araw? Salamat sa pagpilit ni nanay kay tatay na ilipat ang shares kay kuya. Kung hindi, magtatagumpay sila. Luli. Salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat, Ginang. Salamat, Ginang. Mabait na bata. Gusto ko ring magpasalamat sa'yo, nanay. Bakit kayong lahat biglang naging napakagalang sa akin? Luli. Salamat para sa pagbabago ng kapalaran ng aming pamilya. At dahil nasa tabi mo ako. Wala iyon. Bigla ko lang naramdaman. Masaya talaga ako na kasama kita. Siyempre. Kaya ang pag-hire sa akin, magandang paggastos ng pera, di ba? Hindi maganda ang pakiramdam ni nanay. Pinaalis ko si Jaja para ihatid siya pa uwi. Si Hanjo ay nagbabantay sa silid ng ospital. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Tiyak na hindi ito palalampasin ng pumatay. Dapat alam na ng pumatay na walang silbi ang pagpilit kay tatay na pirmahan ng transfer ng equity. Ang susunod na hakbang niya. Kung ako ang pumatay, tiyak na gagawin ko ang lahat. Naku. Ikaw matandang tanga. Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang pagsamahin ang buong pamilya mo sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, ang Shen Group ay magiging aking lahat. Doctor. Kailan magigising ang tatay ko? Maayos na gumagaling ang pasyente. Magigising siya bukas. Mabuti iyan. Salamat, Doktor. Ano ang problema? Siya ang mamamatay tao. Nasa panganib si Hanjo. Hoy! Susundan ko siya. Hanapin mo ang iyong ama. Luli. Nanay, huwag kang mag-alala, nandito ang hipag ko, magiging maayos ang lahat. Kuching yan, panghas kang magpakita dito? Jia, magkaibigan naman tayo noon. Bakit kailangan mong maging napakasama sa akin? Wala kang hiya. Mula pa sa simula, sadyang lumapit ka sa akin para tulungan ang bastos na iyon nakawin ang kayamanan ng pamilya Shen. Ang tinatawag na bastos na iyon ng pamilya Shen ay hindi man lang anak ng aking ama. Tama iyan. Hindi lamang iyan. Ako ang nagpalasing sa kapatid mo. Kung hindi biglang sumipot si Luli, ako dapat ang nagpakasal sa kanya.
Basta mahuli tayo ng mga reporter na magkasama, kailangan niya akong pakasalan. Junyue. Kung naging matagumpay ang pagpapakasal ko sa kapatid mo, sana pinatay na namin ni Ayo kayong lahat at kinuha ang kayamanan ng pamilya Shen. Lahat ito ay dahil sa munting sinta na si Luli na sumira ng aking mga plano. Kaya kinalaunan, pinahamak ko siya sa pagtulak sa akin pababa ng hagdan. Pinaniwala ko kayong lahat na siya ang kontrabida. Si Junyue at ako ay tunay na nagmamahalan. Luli, dapat mong hiwalayan siya at hayaan kaming magsama. Ikaw talaga ang nagparatang sa hipag ko. Marami kang ginawang masasama. Babayaran mo ito. Bitawan si Jia, pakawalan mo siya! Jia! Dalhin mo siya. Nanay, ikalawang kuya, gumising kayo! Jia, Hanjo. Ayos lang ba kayo? Nayayos lang ako. Si Kuya at ang hipag ay tiyak na darating para iligtas tayo. Tama, tiyak na ililigtas tayo ng hipag. Managinip ka lang. Ang hipag mong si Luli ay hindi man lang mailigtas ang sarili niya ngayon. Tungkol naman sa kapatid mong lalaki, sasamahan ka niya agad. Kinidnap niya si Hanjo para lang takutin ako. Makikipag-ugnayan siya sa akin. Umuwi na tayo at maghintay ng balita. Sige. Junyue, Miss Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Kuching yan! Kunin siya. Kinuha niya si Jia at ang nanay mo. Kumusta? Shen Junyue, ang nanay mo at ang iyong mga nakababatang kapatid ay nasa akin. Kung ayaw mong mamatay sila, hanapin mo ako! Si Ayu. Ikaw pala. Sa loob ng 20 minuto, kung hindi kita makita, mamamatay silang lahat. Ikaw? Hello! Nakakalungkot para sa inyong dalawa, ngunit ngayon, isa lang sa inyo. Ang makakalabas dito. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang magligtas sa kanila. Ako na ang bahala dito. Pero, Pinatawag ko na kay Assistant Lee ang pulis. Ikaw na ang bumili ng oras para sa atin. Kailangan mong hintayin ako. Tandaan mo, huwag kang mangahas na masaktan. Shen Junyue, sa isang banda ang pinakamalapit mong pamilya. Sa kabilang banda, ang babaeng pinakamamahal mo. Ano ang pipiliin mo? Huwag kang mag-alala, hindi nila ako katapat. Umalis ka na ngayon! Luli, nakikita mo ba? Gaano man katamis ang kanyang mga salita, hinding-hindi mo matutumbasan ang kanyang pamilya. Maaari kanyang iwan ng walang pag-aalinlangan. At ikaw? Tinutulungan mo si CAU na gumawa ng kasamaan. Sigurado ka bang tapat siya sa'yo? Gusto ka lang niyang gamitin para makuha ang kayamanan ng pamilya Shen. Tumahimik ka. Anong alam mo? Siyempre totoo si Yu sa akin. Magkasama kaming lumaki. Talaga ba? Luli, alam kong may kakayahan ka. Pero ang mga lalaking dinala ko ngayon ay pawang mga nangungunang manlalaban. Hindi ka makakatakas. Pero huwag kang mag-alala. Isasama ko si Shen Junyue sa iyo pababa para maging isang pares ng sawing palad na magkasintahan. Kunin sila. Huwag kayong lalapit. Ikaw. Ah! Xiaoyu. Kuya, Kuya, Nanay Jia Hanjo.
Shen Junior, nandito ka na sa wakas. Pakawalan mo sila. Anong gusto mo? Pumayag ako sa kahit ano. Pakawalan mo sila. Gia. Bakit ko? Anak din ako ng pamilya Shen. Bakit hindi ko makuha ang Shen Group? Nagsisinungaling ka. Hindi ka talaga isang Shen. Sinabi sa amin ni Gu Qingyan ang lahat ng masasamang ginawa mo. Nagpanggap ka na taga-pamilya Gu para malapit sa tatay ko. Dinrog mo ang kapatid ko, sinubukan mong pakasalan siya, at pagkatapos ay binalak mo siyang patayin. Lahat para nakawin ang yaman ng aming pamilya. Kayo ay purong kasamaan. Kaya lahat ng ito ay gawa ni Gu Qingyan. Lahat ng ito ay kasalanan ni Gu Qingyan, ang masamang babaeng iyon. Pinilit niya ako. Malengspin na ang aking hipag ay ang masama. Ano? Tinawag ko siyang tatay sa loob ng maraming taon. Siya mismo ang nangako sa akin ibibigay niya sa akin ang Shen Group. Simula nang gumawa siya ng pangakong iyon, ang Shen Group ay nararapat na akin. Ikaw, walang karapatan. Gia. Dahil hindi mo ito ibibigay sa akin, kukunin ko na lang ito para sa akin. Gia. Kapag patay na kayong lahat, walang maiiwan para makipaglaban sa akin para dito. Pakawalan mo si Jaja. Huwag kang lalapit. Turuan mo siya ng leksyon. Kuya, Shen Jr. Akala mo napakagaling mo, di ba? Sinubukan ko ang maraming pakana noon at nakatakas ka pa rin. Tingnan natin kung makatakas ka ngayon. Gusto mo ng shares sa Shen Group? Mabibigay ko sa iyo. Gusto ko ang shares ng Shen Group at gusto ko ang buhay mo. Pakawalan mo ang kapatid ko. Junior. Ikaw, ano ang in-inject mo sa akin? Isang bagay para hindi ka makagalaw. Sabihin mo sa akin, paano ang headline na ito? CEO ng Shen Group. Namatay sa trahedyang aksidente. Sa isang mahinang tulak mula sa akin, magiging lugaw ka. Tigilan mo na ang paglaban. Hindi ka makagalaw. Junior! Ate, iligtas mo ako! Tike. Ayu, iligtas mo ako. Ate, dumating ka na sa wakas. Bilisan mo at pakawalan si Shen Junior. Kung hindi, itatapon ko ang babaeng ito pababa. Luli, ikaw, pakawalan mo ako. Ayu, iligtas mo ako. Mukhang ang iyong panlasa sa mga lalaki ay hindi rin maganda. Ayu, iligtas mo ako. Takot na takot ako. Lahat ng taon na ito ng damdamin sa pagitan natin, nakalimutan mo na ba lahat? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo siya ibabalik para sa akin, itatapon ko ang babaeng ito pababa. Isa. Ayu, gawin mo ang sinasabi niya. 2. Qingyan! Pasensya na. Malapit na akong makuha ang Shen Group. Paano ko sa oras na ito susuko? Ipinapangako ko sa iyo, bawat taon sa anibersaryo ng iyong kamatayan, dadalhin kita. Ano? Ayaw? Marami akong ginawa para sa'yo. May konsensya ka ba? Pinilit ba kita na gawin yun? Gusto mong ginawa lahat? Luli, alam kong may kakayahan ka. Noong nakaraan, ikaw din ang nagligtas kay Shen Junior na nahulog mula sa 2nd palapag. Ngayon, nasa bangin tayo. Tingnan natin kung paano mo siya ililigtas. Mamatay ka, Shen Junior. Junior. Ginong Shen.
Shen Junyue, alam mo ba kung isang hakbang pa akong nahuli, sana ay... Mahal kita. Huwag mong isiping sabihin yan ay pipigil sa akin sa pagagalit. Sumang-ayon tayong maghintay at magsama. Alam ko. Darating ka para iligtas ako. Paano ka naging sigurado? Dahil binago mo ang aking kapalaran. Ikaw ang aking tanging kaligtasan sa buhay na ito. Si Gu Qingyan at Xie Yu ay nakuha ang nararapat sa kanila. Sila ay naharap sa mga legal na kahihinatnan. Ang aming pamilya sa wakas ay magkakaroon ng kapayapaan. Hoy, nasaan si nanay? Sa itaas, sinasabi kay tatay ang kanyang saloobin. Sabi niya, kung hindi dahil sa kanya na may isang lihim na anak, walang ganito ang mangyayari sa aming pamilya. Buti na lang bumalik ang medical report ni nanay. Siya ay perpektong malusog. Salamat sa hipag. Hoy, teka, may pakiramdam ako. Si kuya ay nagpaplano laban kay hipag ulit. Hindi pwede, gusto ko ng mas maraming pera. Dagdagan. Magdadagdag ako ng 100,000,000. Dagdag pa lahat. 17 ari-arian sa ilalim ng aking pangalan. Dagdag pa ang 40% ng shares sa aking Shen Group. Pirmahan mo. Sobrang generous mo ngayon. Sa sarili kong asawa, syempre dapat akong maging generous. Sandali, bakit nakalagay dito na ang term ay habang buhay? Gusto mo akong magtrabaho para sa'yo habang buhay? Mahal, tingnan mong mabuti. Naibigay ko na sa iyo lahat ng shares ng Shen Group. Simula ngayon, magtatrabaho ako para sa iyo habang buhay. Oh, Shen Junyue, niloko mo ako!